Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Asmin, at ganoon na rin sa mga taong nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang ako sa palayaw kong Onyx. Hindi po kasi ako komportable sa pangalan ko na babaeng babae ang dating. Hango kay Miss Donna Cruz ang pangalan ko dahil sa kanya daw ako ipinaglihi ng nanay ko. May kaputian kasi ako at matangos ang ilong at medyo makapal din ang kilay ko. Pero kabaliktaran ni Miss Donna Cruz. Hindi po ako babaeng manamit o kumilos dahil mga damit lalaki at gupit panlalaki ang mga trip ko. Oo, Popoy at Asmin, lesbian ako at high school pa lang ako ay alam ko na iba ako kumpara sa mga babae kong kaklase. Una akong nagkaroon ng crush sa kapwa kong babae noong high school pero hindi ko siya maligawan dahil bukod sa torpe ako ay natatakot ako na baka hindi niya ako matanggap. Noon namang makatungtong na ako ng college ay mas marami akong nakilalang babae pero nahihiya pa rin akong lumapit sa kanila. Hanggang sa napatigil nga ako ng pag-aaral at napilitan ng magtrabaho. Pumasok muna ako noon sa isang electronics company at dito na nga ako nakakilala ng mga taong kagaya ko. Naging kaibigan ko sila at tinulungan nila akong pumorma sa babae hanggang sa nagkaroon na nga ako ng mga fling pero madalas ay sa text lang. Hindi pa talaga ako nagkakaroon ng isang seryosong relasyon dahil nga mahihain ako, Popoy at Asmin. At kahit may gustong-gusto akong babae ay hindi ko pa rin masabi-sabi sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Ma'am, sir! Try niyo na po itong minigames namin, oh! Wala pong talo dito, ma'am, sir! Lahat na nakukuha niyong bibi may premyo! Ang aga maging ganado, Onyx, ah. Oo, syempre, kailangan eh. Ay, nga pala, salamat sa libre mong hapunan kagabi, ah. Ha? Yun ba? Sus, dayo, no? Ganon? O siya, mamaya, libre mo ulit ako tapos ihatid mo na rin ako pa uwi, ah. Ha? Wala? Onyx? Migo? Tol, ikaw nga! Uy, kumusta? Dito ka na pala nagtatrabaho, ha? Oo, dito na. Nung nag-design ako doon sa company natin dati, pinasok na lang ako dito ng tita ko. Ikaw, kamusta? Sina Lori sa Kasipido? Yun, ayos naman. Andun pa rin kami sa company. Sobrang close na nga namin. Magkakapalitan na kami ng mukha, eh. Baliw ka talaga. Well. Ay, teka. Sino yung kasama mo, ha? Uy. Ay, syempre, alam mo na. Girlfriend. Yes, wala ka talagang kakupas-kupas, tol. Woo! Ikaw, Tol. May nililigawan ka na ba? O baka naman may girlfriend ka na. Ikaw, di ka nagsasabi sa amin, ha? Wala. Onyx? Kaibigan mo? Oo. Katrabaho ko dati. Arisa si Migo. Migo si Arisa. Hello? Hi, Arisa. Kaya naman pala, nalilimutan mo na kami, Tol, eh. Ang ganda pala ng katrabaho mo dito. Easy lang sa pagtitig, Baka magselos boyfriend yan. Wala, wala akong boyfriend. Oh, Onyx, wala pala eh. Ligawan mo na. Hindi mo niligawan yan. Una ka, tabala ka. Ano, baliw ka talaga, no? Doon ka na nga, Mix. Sinahanap ko na ng girlfriend mo doon. Maglalaro kami dito eh. Arisa? Hindi pwede. Umalis ka na nga. Kulit na ito. Kakabwisit, oh. Ito naman. Joke lang. Galit na agad. Sige na. Mauna na ako. Nakakatakot ka na eh. Getol. Bye, Arisa. Ay, nako, ang kulit. Teka, ba't ka tumatawa dyan? Hindi, Bakit ka nga kasi tumatawa? Ang cute mo, eh. Ang cute mong magselos. Ha? Hindi, Hindi ako nagsiselos. Ano lang, maloko kasi yung si Migs, lalo na sa babae. Ayoko lang syempre yung napagtitripan ka, no? So, pinoprotektahan mo ako? Bakit? Kasi crush mo ako, no? Ha? Hindi, Ano? Basta ano... Uy, tingnan mo. Dami ng tao, Tara na, trabaho na tayo. Grabe, kapagod tong araw na to. Nasugod tayo ng madaming tao. Pagod ka na ba? O siya, huwag mo nang bitbitin yung gamit ko. Ako nang magdadala niyan. Wag na. Parang ito lang eh. Saka pagod ka rin naman, di ba? Ay, tara. Ihahati na kita sa sakayan ng jeep. Ba't hanggang sakayan lang? Hindi ba hanggang bahay? Ha?
Gusto mo ba? I mean, okay lang ba sa'yo? Tama pala si Migo eh. Ha? Paano tama si Migo? Teka, kinausap ko ba niya ulit? Nagkita kami kanina nung nag-CR ako. Hiningi niya yung number ko kaya binigay ko naman. Ano? Nakulok talaga lalaki yun ah. Basta Arisa, huwag ka maniniwala sa mga sinasabi nun. Ang baliw yun eh. Talaga? Kahit pa sabihin niyang torpe ka at nauutal pagdating sa gusto mong babae? Ha? Saka sabi niya, crush mo daw ako eh. Ano? Nagpakita talaga sa akin. Bakit? Hindi ba totoo? Ha? Ayaw mo sa akin? Hindi. Eh bakit ka nagkakaganyan? Ano eh? Nahihiya kasi ako sa'yo eh. Bakit ka nahihiya sa akin? Eh, syempre. Ganito ako tapos babae ka. Oh, eh ano naman ngayon? Anong ano naman? Arisa, tomboy ako. O bakit? Kapag ba tomboy, wala nang karapatang magmahal? Kitang-kita naman sa mga kilos mo na gusto mo ko eh. Bakit ba pinipigilan mo pa yung sarili mo? Nahihiya kasi ako. Ayokong mailang ka sa akin, ayokong layuan mo ko. Sa tingin mo ba, kung ayaw ko sa'yo, lalapitan pa kita? Kulang na lang yata, Onyx. Isulat ko sa noo ko na gusto kita para lang malaman mo eh. Anong sabi mo? Gusto mo ko? Hay, daig mo pang pagong sa bagal mo. Oo, gusto kita. At wala akong pakialam kung ano ka. Basta gusto kita. Tapos. Arisa. Hindi sana ako aamin, kaya lang naiinip na ako eh. Tagal-tagal mo magsabi. Oh, nandito na tayo sa sakayan. Akin na yung gamit ko. Ay, naku, wag. Ako na. Ihahatid na kita hanggang sa inyo. Porket umamin ako, ihahatid mo na ako? Hindi ah. Ginagawa ko to kasi gustong-gusto kong gawin. Matagal na. Eh, tanga ko lang talaga nagpadala ako sa hiya eh. Buti na lang, astig yung babaeng nagustuhan ko. Ewan ko sa'yo. O siya, tara na nga. Mapupuno na yung jeep eh. Ay, teka. May sasabihin pa ako. Ano? Arisa, mahal kita. Popoy at Tasmin, ang tagal-tagal ko nang gustong ipagsigawan yung mga salitang yun pero dahil sa sobrang hiya ko kay Arisa ay hindi ko yun nagawa. Unang kita ko pa lang sa kanya noon ay nagustuhan ko na siya. Kaya lang, may boyfriend pa siya noon. Pero isang araw, nabalitaan ko na lang na nag-break na sila at kitang-kita ko kung papaano siyang nasaktan sa kanilang hiwalayan. Dinamayan ko si Arisa at ipinaramdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Simula noon ay mas naging close kami at tuluyan na nga akong nahulog sa mga ngiti niya. Sa kaastigan niya at sa kabuuan niya. Mabuti na lamang at bukas ang isipan ni Arisa sa mga kagaya ko, kaya nung sinabi niyang gusto niya rin ako, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na ligawan na nga siya. At hindi nga nagtagal, ay sinagot niya ako. At nung maging kami na nga Popoy at Tasmin, ay medyo nailang ako sa mga ikinikilos ko dahil nga first time ko na magkaroon ng seryosong karelasyon. Noong una, syempre nahihiya ako na hawakan ng kamay niya o akbayan man lang siya. Pero kung gaano ako natutorpe, ay ganun naman siya ka-confident sa relasyon namin. Ipinapakilala niya ako sa mga kaibigan niya at nakikipag-holding hands siya kapag nasa mall kami. Matutulog siya sa balikat ko kapag sumasakay kami ng jeep at hindi siya nahihiyang magsabi ng I love you sa harap ng maraming tao. Napakalaking bagay na nito para sa akin, Popoy at Tasmin. Nang dahil sa mga ginagawa ni Arisa ay nararamdaman kong tanggap na tanggap ako ng partner ko. Babe, okay na ba talaga tong itsura ko? Yung damit ko okay lang ba? Oo nga. Ay, nakasabong tanong ka na yata sa akin yan eh. Okay ka na. Maganda ka na. Kinakabahan kasi ako eh. First time ko makikita ang papa mo. Hindi ko alam kung magugustuhan niya ako eh. Ay nako, magugustuhan ka ni Papa. Maniwala ka sa akin, okay? Huwag ka nakabahan. Tara, pasok na tayo. Pa! Kuya! Andito na kami! Oh, anak. Arisa. Si Tatay Mando, papa ko. Tapos ito si Kuya Jello, kapatid ko. Pa, Kuya, si Arisa.
girlfriend ko. Hello po, Tito. Hello po, Kuya Jello. Aba, hindi ka nga pala nagsisinungaling ng Onyx ha. Ang ganda nga nitong girlfriend mo. At sa wakas, napasagot ka din ng kapatid ko. Alam mo bang lagi niyang tinititigan yung picture mo sa Facebook? Uy, kuya! Biro lang. Alam ba ni Arisa na siya pa lang ang babaeng dinala mo dito sa bahay? Totoo ba yan, babe? Oo, totoo. O siya, sa hapag na natin ituloy ang usapan. Tara na at nakapaghain na ako. Kamusta naman yung karelasyon ng kapatid ko? Inaaway ka ba niyan? Lagi po. Ha? Kailan? Lo, ano nakakatawa? Ang cute mo talaga kapag naaasar ka, baby. O siya, maiwan ko na kayo dyan at ililigpit ko muna itong kinainan natin. Teka po, tulungan ko na po kayo. Na, ako na lang dito. Magpahinga ka na lang dyan. Bisita ka namin eh. Okay lang po. Saka, sanay naman po ako sa mga gantong gawain eh. Ha? Sige, kung gusto mo talaga eh. O siya, dali mo yung mga plato sa kusina ha. Ayos yung girlfriend mo, Mukhang mabait at parang gusto din ni Papa. Oo nga, kuya. Naalala ko tuloy nung pinakilala mo sa amin si Ate Mariel. Di ba ganyan din siya? Oh, tingnan mo ngayon. Malapit na kayo ikasal. Oo nga eh. Hindi, Onyx, basta yung bilin ko sa'yo Kahit anong mangyari, wag ka magpapayak ng babae. Wag mong sasaktan, ha? Oo naman, kuya. Salamat sa payo mo, ha? Pero kapag tinalakan ka ng girlfriend mo, halikan mo na agad. Sabay I love you para tapos na yung usapan, ha? Baliw ka talaga, kuya. Siguro ganyan ginagawa mo kay Ate Mariel, no? Kaya natiis ka niya ng 4 na taon, no? Aba, oo naman, Expert kaya ako. Ay, teka. Siya na yata itong nag-text. Nako, hinahanap na pala ako ni Mariel. Late na raw ako sa usapan namin, ha? Siya, sige. Una na ako, ha? Pa! Arisa, una na ako, ha? Thank you po, Tito. Ang sarap po ng hapunan ko dahil sa inyo. Wala yun. Welcome na welcome ka sa amin, Arisa. O, paano pa? Alis na kami ni Arisa, ha? Kasi baka lalong lumakas yung ulan, eh. Bumabaha pa naman doon sa dinadaanan namin. Ganun? Dito mo muna patulugin si Arisa. Ha? Alangan namang sumugod kayo sa ulan. Mamaya mapahamak pa kayo. Saka sigurado ko mahihirapan kayo sumakay ng jeep. Kaya mabuti pa, sa kwarto mo na patulugin si Arisa. Pa, nakakaya naman kay Arisa. Babe, ano bang nakakahiya dun? Okay lang naman sa akin eh. At saka, tama naman si Tito. Delikado kung lalabas pa tayo ang lakas-lakas ng ulan. Sure ka? Okay lang talaga sa'yo? Oo naman. Parang sa'yo naman yata hindi okay eh. Siguro ang kalan ng kwarto mo, no? Uy, di malinis kaya ako sa gamit. Sige na anak, ihatid mo muna sa kwarto yan si Arisa para mapagpahinga na. Wow, ang linis ng kwarto mo Siguro ito yung pinagmamalaki mo sa mga chicks mo, no? Chicks ka dyan. Ikaw pa nga lang unang babae nakapasok dito eh. We, pinapakilig mo lang yata ako eh. Totoo nga yun. Oh babe, inayos ko na tong higaan mo Dito ka na matulog sa kama. Ang lambot naman ng kama mo. At saka, mabango pa tong bedsheet mo Kakapalit ko lang yan eh. Taka, babe, anong ginagawa mo? Bakit naglalatag ka ng kumot dyan sa sahig? Syempre, dito ako matutulog. Ikaw dyan. Ano? Matulog ka dyan sa kama at ako dito ako sa sahig. Hindi ko alam na may pagka Maria Clara ka pala. Bakit naman hindi ka pa tumabi dito? Nakakahiya eh. Alam mo, ikaw, Onyx, lagi ka na lang nahihiya. Lahat na lang ng bagay gusto mo ako yung mauuna. Kung hindi ko pa hahawakan yung kamay mo, hindi mo pa iho-holding hands, lahat ba ng bagay dapat iutos ko pa sa'yo? Hindi naman sa ganun, babe. Siyempre, ayoko lang naisipin mong nagtitake advantage ako sa'yo. Ayokong mailang ka sa akin. Ikaw naman tong naiilang sa akin eh. Lagi kang nahihiya. Lahat na lang. Ano, siguro pati ako ikinahihiya mo, no? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang tingin mo sa akin? Girlfriend ba ako sa'yo? Kailangan ba hintayin mo pang utusan kitang akbayan ako, ha? Tabihan ako? Bakit ba ayaw mo akong tabihan? Mabaho ba ako? Ano, may putok ba ako? Ano? Sabihin mo kung anong problema mo. Ano? May sasabihin ka pa ba, babe? Wala. Ay, nako, tama nga si kuya. Effective yung technique na tinuro niya sa akin. Ano? Wala. Sabi ko, ang pula-pula mo na, Ang init dito eh. Mainit. Nakatodo nga yung electric fan, Bakit ka tumatabi sa akin?
Di ba sabi mo tabihan kita? Oh, ba't kinakabahan ka? Hindi. Ano lang. Hindi lang ako sanay na ganyan ka. Bakit ayaw mo? Gusto ko. I love you, Arisa. I love you too, Onyx. I love you so much, babe. Isang mainit na gabi ang pinagsaluhan namin ni Arisa, Popoy at Asmin. Ipinaramdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At simula nga noong gabing yun ay naramdaman kong mas naging open kami ni Arisa sa isa't isa. Bawat buwan na dumadaan sa buhay namin ay parang mga hakbang patungo sa daan ng forever. Pero syempre, gaya ng ibang relasyon ay may mga pagsubok din kaming dinaanan. Pero mas pinili naming suportahan at intindihin ang isa't isa. Kagaya na lang nung natanggal sa trabaho si Arisa dahil may nasigawan siyang customer. Uuwi na sana siya sa probinsya nila pero pinigilan ko siya. Sinabi ko na sa amin na muna siya tumira habang hindi pa kami nakakahanap ng trabaho. Nahihiyaman siya sa pamilya ko ay pumayag na din siya. Hindi naman ako nahirapang ipagpaalam ang lahat ng ito kina Papa at kay Kuya dahil suportado naman nila ang relasyon na meron kami ni Arisa. Kaya nga simula noon ay sa amin na tumira si Arisa. Madami man kami mga pagsubok na daanan, alam kong malalampasan namin yun at alam kong bawat pagsubok ay mas makapagpapatibay pa sa relasyon naming dalawa. Ay, pagod ako dun. Ay, hirap talaga pag ganitong holiday. Ang daming tamasyal. Pagod. Oo anak, ba't ngayon ka lang? Mag-aalas 12 na. Lisensya na, tay. Dami kasing tao kanina eh. Tapos may banggaan pa dun sa dinaanan ko kaya super traffic. Kayo tay, bakit gising pa kayo? Ay, kumuha lang ako ng tubig. Nauhaw ako eh. Pa si Arisa ba? Umuwi na? Hindi pa nga umuwi simula kanina eh. Ano? Nakatulog na ako dyan sa sopa, kakaantay sa babaeng yun. Wala pa din. Naisip ko, baka naman magkasama na kayo, kaya lumipat na ako ng kwarto. Teka, hindi pa nga nagre-reply sa text ko yun simula kanina eh. Aba, nasan kaya yung batang yun? Sige tay, ako na pong bahala. Tawagan ko na lang po ulit si Arisa. Huwag na po kayo mag-alala ha. Sige na, tulog na kayo tay. Siya, sige. Tawagan mo na lang ako sa kwarto kapag may problema. Sige tay. Ay, kaya wala pa rin si Arisa. Ano kaya yun? Kaalala na ako Kanino ko pa tinatawagan, di naman sumasagot. Ay, matawagan nga ulit. Teka, kumakatok ba kasi Arisa na to? Arisa? Migo? Onyx? Teka, bakit kayo magkasama ng girlfriend ko? Nagkataon kasing nakita ko siya pasakay ng jeep malapit dun sa company natin. Parang nahihilo maglakad eh. Ano? Teka, bakit? May sakit ka ba? Babe, wala. Kanina kasi biglang nag-text si Tela Birthday daw nung kapatid niya, kaya ayan. Pinadaan nila ako dun sa bahay nila. Ayun, napasyat ako ng konti. Konti? Halos matumba na nga yan sa daan eh. Huwag ka nga OA dyan, Migo. Nahilo lang ako pero kaya ko naman eh. Sige, pasok na ako, beba. Antok na ako. Sige, pasok ka na. Paano tol? Una na ako Teka lang, Migo. Ano yun? Talaga bang nagkataon lang na nagkita kayo ni Arisa? Oo naman. Talaga? Tol, bakit ka naman ganyan makatingin? Kung ano man yung iniisip mo, hindi yung totoo, okay? Alam mo namang walang talo-talo sa tropa, di ba? Siguraduhin mo lang, tol, ha? Oo. Kasi pag nalaman kong dinadamay mo ang girlfriend ko sa kalokohan mo, paglalagyan ka sa akin. Onyx naman. Sige na, salamat na rin sa paghatid mo dito kay Arisa. Ay, nako. Arisa talaga na to. Pumangon na naman na hindi pa nililigpit yung higaan. Pati cellphone, hindi iwan dito sa kama. Ano ito nag-text? Phil? Akala niya na ex niya. Buksan nga. Hi, Arisa. Pwede ka na ba mamaya? Labas naman tayo. Miss na kita eh. Bah, loko to Anong lalabas? Teka, bakit parang ang tagal na nilang nagkaka-text? Babe, maligo ka na. Baka malate ka pa. Kailan pa kayo nagkaka-text ng ex mo, ha? Ha? Sinong ex? Ganyan ba karami ang ex mo para hindi mo malaman kung sino yung tinutukoy ko, ha?
Babe, ano ba yung sinasabi mo? Ayan o. Nag-text yung lalaking yan, niyayaya ka lumabas. Bakit mo pinapakialaman yung cellphone ko? Di ba ang sabi ko sa'yo, ayokong pinapakialaman yung cellphone ko? Ayaw mo kasi may mababasa ko. Onyx, pwede ba? Wala nga lang yun. Kung nag-text man si Phil ngayon, hindi ibig sabihin nun, niloloko na kita. Eh ano ibig sabihin nun? Na nagpapalandi ka pa rin dyan sa ex mo, ganun ba yun? Ano? Anong nagpapalandi? Kahit ex ko na si Phil, kaibigan ko pa rin yung tao. Kaya ano namang masama kung i-text namin yung isa't isa? Arisa, hindi mo ba makuha? Ako ang karelasyon mo ngayon at bilang partner mo, ayoko nakikipag-text ka sa ex mo. Di pa nga natin na pag-uusapan yung paghatid sa'yo ni Migo kagabi. May ganito naman agad. O ngayon pati si Migo nadadamay. Eh kailan pa kayo naging close nun, ha? Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalapit doon kasi loko-loko yun? Hinatid lang ako ni Migo kagabi kasi nga concerned siya. Eh bakit hindi mo ako tinawagan? Dahil feeling ko, kaya ko naman yung sarili ko. Eh kung kaya mo naman pala yung sarili mo, ano pang silbi ko sa'yo? Onik naman, simpleng bagay pag-aawayan pa ba natin? Simple? Simple ba to sa'yo? Sa akin kasi Arisa, hindi eh. Ayokong may ibang naghahatid sa girlfriend ko. At ayoko rin na tinetext mo pa yung ex mo. Okay, sige. Ako na. Ako na ang may kasalanan. Ano, masaya ka na? Arisa. Ano? Arisa, please intindihin mo naman. Kaya ako nagagalit kasi sobrang mahal kita. Saka, natatakot ako na baka isang araw, magising ka na lang saka iwan mo ko. Bakit mo naman naisip na iiwan kita? Iwan ko, hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, hindi ko kayang mabuhay kapag nawala ka sa akin. Kaya please naman huwag mo akong iwan. Ano ba yung pinag-iisip mo? Hindi kita iiwan. Oo, sige. Sorry kung nasasaktan ka sa kinikilos ko. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit. Mahal na mahal kita, babe. Popoy at Tasmin, sobrang swerte ko kay Arisa. Siya lang yung babaeng nagparamdam sa akin ng ganitong klase ng pagmamahal. Yung pagmamahal na nagawa kong tanggapin pati yung sarili kong kakulangan. Kaya sa tuwing may mga napag-aawayan kami ay tinatry talaga namin na may ayos yun para hindi na namin bitbitin pa yung sama ng loob. Hindi man pangkaraniwan ang relasyon na meron kami ni Arisa, ay panghabang buhay naman yung pagmamahalan at ang tiwala namin sa isa't isa. Dear MOR. Sino? Dear MOR. Lumipas pa nga ang mga buwan, Popoy at Tasmin, at sa amin pa rin naninirahan si Arisa. Kung dati ay medyo madalas yung salusan at awayan namin, ngayon ay mas naging maintindihin na kami sa isa't isa. Ito namang si Arisa ay naramdaman kong biglang naging sweet at mas maalaga sa akin. Lalo tuloy akong sumaya sa mga ginagawa niya. Pinatunayan niya sa akin na siya na ang babaeng kukumpleto sa buhay ko. Dahil kapag kasama ko siya, ay wala akong nagiging pakialam sa kung ano paman ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay masaya kami ni Arisa. At bilang sukli sa mga ginagawa niya para sa akin, ay naisip kong sorpresahin ang girlfriend ko. Ay, aga-aga, init-init ha. Pero excited talaga akong i-surprise si Arisa mamayang gabi. Oh, kuya! Onyx, Teka, ba't parang nagmamadali ka? Saan ka ba pupunta? wala. Diyan lang. Si Papa, nandiyan ba sa loob? Hindi. Kasi... Ano bang nangyayari sa'yo, kuya? Balisang-balisa ka naman yata ngayon. Hindi. Mainit lang. Sige, Onyx, mauna na ako Totoo, ano problema nun? Kapasok na nga. Ay, tama. Nakalis na yata si Arisa. Kapasok na nga ng kwarto. Babe? Andiyan ka pala sa CR? Oo, bakit? Tinatawag mo ba ako? Hindi. Akala ko kasi umalis ka eh. Hindi kami natuloy ni Telay eh. Okay. Eh babe, parang pulang-pula naman yung mata mo. Umiyak ka ba? Ha? Hindi. Sipon lang to. Sigurado ka? No. Eh bakit ang tamlay mo? Ha? Ewan ko. Teka, gusto mo magpa-check up tayo? Hindi, wag. Bakit? Gastos lang yun eh. Huwag ka nang mag-alala sa akin ha. Okay lang naman ako eh. Ipapahinga ko lang to, saka iinom ako ng gamot. Sigurado ka?
Oo. Wag mo na akong masyadong alalahanin. Buti pa, umupo ka na dyan, ipaghahain na lang kita ng makakain mo. At saka, ano ba yung dala mo? Ano bang laman nung supot na yan? Ito ba? Wala to. Sige, paghain mo na ako dyan ha. Papasok ko lang to sa kwarto. Ay, ano ba yan? Paano ko ihanda yung sorpresa ko kay Arisa kung nandito siya sa bahay? Paano ko i-decorate ang kwarto namin? Kainis naman. Saka tong sing-sing. Saan pa itong maganda ilagay? Ay, kung dito kaya sa ibabaw ng kama. O kaya sa damitan na lang niya. Tama, doon na lang. Lalagay ko doon sa medyo ilalim. Teka. Itong bagay na to. Teka. Pregnancy test kit to Bakit nasa damitan ni Arisa to? Arisa? Nagsusuka ka? Onyx, ano lang, may nakain lang ako sigurong masama pero wag ka mag-alala, okay lang ako. Eto. Bakit meron ka nito sa damitan mo? Onyx, bakit mo pinakialaman yung gamit ko? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Bakit ka meron nito, ha? Kay Tela yan. Ano ako, tanga? Ha? Umamin ka na lang, Arisa. Onyx, babe, sorry. Bakit ka nagsasorry? Babe. Teka, huwag mo sabihin buntis ka. Sorry. Hindi ko talaga alam na nahahantong sa ganito eh. Arisa naman! Buntis ka nga! Onyx, sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. Bitawan mo ako! Malandi ka, malandi! Onyx! Sorry. Sino ha? Sino tatay niyan? Si Migo ba? Si Migo ba ha? Yung loko-lokong yan! Ano? Hindi. Sino? Yung Phil? Yung ex mong walang hiya? Sino ba talaga? Hindi rin. Sino? Sino nga? Onyx. Arisa, parang awa mo na. Sumagot ka na lang, pwede ba? Sino ang tatay niya? Sino? Si Jello. Jello? Sinong Jello? Sino? Sino? Si Kuya Jello. Paano si Kuya Jello? Paanong nangyari yun? Onyx, sorry. Baboy nyo, mga walang hiya kayo! Walang hiya kayo lahat! Arisa, pinagkatiwalaan kita! Ano? Ang landi-landi mo! Pati kuya ko! Hindi mo pinalagpas! Onyx, please pakinggan mo yung sasabihin ko, please. Huwag mo ako hawakan! Yan ka, Arisa! Lahat ng pag-iintindi ginawa ko sa'yo! Lahat ng pagmamahal binigay ko sa'yo! Tapos pagtataksila mo lang ako ng ganito? Kapatid ko pa! Onyx, please, magpapaliwanag ako. Ano ba sasabihin mo sa akin? Kung paano nyo ginawa? Kung paano nyo ako nanalaydor? Ganun ba? Onyx, please. Onyx. Tama na, lumayas ka na dito! Lumayas ka na dito! Lumayas ka dito! Balandi ka! Babae ka! Dalhin mo na lahat ng gamit mo! Lumayas ka dito sa pamamahay ko! Layas! Popoy at Tasmin, hindi ko akalain na ako pala ang masusorpresa ng araw na yun. Gumuho ang mundo ko nang sabihin sa akin ni Arisa na buntis siya at ang Kuya Jello ko mismo ang ama. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nanlamig ang buo kong katawan at panandalian akong nawala sa katinuan. Puro galit lang ang laman ng puso ko at ng utak ko. Pinagmumura ko si Arisa at pinagtulakan siya papalabas ng bahay namin. Popoy at Tasmin, ng mga oras na yon ay hindi ko inisip kung anong posibleng mangyari sa kanya. Basta ang alam ko lang ay sobrang sakit ang nararamdaman ko. Hindi kasi ako makapaniwala na magagawa yun ni Kuya at hindi ko rin lubos maisip kung papaano akong napagtaksilan ni Arisa. Onyx, akala ko may pasok. Onyx! Kapal na mukha mo! Pabigay-bigay ka pa ng payo sa akin, yung pala ikaw yung ahas! Aray! Onyx, ano ba? Ano ba? Walang hiya mo, bastos ka! Ahas ka! Ano ba, Donna? Ano ba nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa akin?
Eto, nababaliw na. Kasi hindi ko matanggap na yung kuyang pinagkakatiwalaan ko, inahas sa akin yung girlfriend ko. At ang malala pa, binuntis mo pang hayop ka! Ano? Anong buntis? Sinong buntis? Pwede ba? Huwag ka nga magtanga-tangahan dyan, kuya. Sinabi na sa akin lahat ni Arisa. Buntis siya at ikaw daw yung ama. Ako? Paano ako? Ano ba, kuya? Mami ka na nga lang. Huli-huli ka na eh. Hindi pwede mangyari to, Onyx. Anong hindi pwedeng mangyari? Nangyari na nga. Baboy mong hayop ka. Paano mo ito nagawa sa akin, ha? Paano? Onyx. Pinagkatiwalaan kita, kuya. Sa lahat ng tao dito, sa'yo ko may pinakamalaking tiwala. Diba? Lahat ng problema ko, lahat ng pinagdaraanan ko, sa'yo ko sinasabi. Pero anong ginawa mo? Sinira mo lang yung tiwala ko. Onyx! Ka talaga, hayop! Onyx, teka lang! Mag-aasawa ka na't lahat. Nangaagaw ka pa? Ano? Hindi ka talaga makates, ha? Ano? Ano? Aray, Onyx! Sandali nga sabi! Oo. Sige, may nangyari sa amin na Arisa. Pero isang gabi lang yon, isang gabi lang! Walang hiya ka talaga! Walang hiya ka! Ano ba? Tama na! Isang gabi man yun o paulit-ulit yung ginawa. Walang pinagkaiba yun, kuya! Onyx, bitawan mo ko! Pinalaw mo pa rin ko, walang hiya ka! Hayop ka! Aray! Magpatay na lang tayo dito, ano? Para tapos na! Ano? Aray! Onyx, pakinggan mo kasi muna ako! Paano ba nasabi ng babaeng yun na ako yung tatay ng dinadala niya? Isang beses lang naman may nangyari sa amin. Natural! Ikaw lang naman lumalandi sa kanya eh. Sigurado ka? Anong ibig mo sabihin? Sigurado ka bang ako lang? Alam mo bang nahuli ko yung si Arisa na hinatid ni Migo? At hinalikan pa sa pisngi. Ano? Tapos nung isang araw, nakita ko naman siya sa mall. May kasamang lalaki at sigurado akong hindi si Migo yon. At kaninang umaga kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na sasabihin ko na sa'yo ang lahat ng nakita ko. Pero... Tama na! Tigilan mo na nga yung kwenta mong walang kwenta! Onyx, nagsasabi ako ng totoo. Niloloko ka lang ng babaeng yan. Kung gano'n, bakit kayo mo na sinabi sa akin? Sasabihin ko na dapat sa'yo pero binantaan ako ni Arisa. Sasabihin daw niya kay Mariel na may nangyari sa amin kapag sinumbong ko siya sa'yo. Hindi yan gagawin ni Arisa. Onyx, makinig ka sa akin. Niloloko ka ng babaeng yan. Binibilog lang niya ang ulo mo kaya wag na wag ka magpapadala sa kanya. Hindi totoo yan. Ikaw ang manloloko eh. Ikaw ang walang hiya. Kahit sabihin mo niloloko ako ni Arisa, sa kahit sino mang lalaki dyan, hindi pa rin na mapapagtakpan na ginalaw mo pa rin siya. Inahas mo pa rin yung girlfriend ko. Hindi ka na nahiya. Hayop ka! Hayop! Onyx! Hindi yan totoo! Onyx, kilala mo ko. Oo, nagkamali ako. Aminado ako doon. Naging mahina ako sa pang-aakit niya pero hanggang doon lang yun. Isang beses lang yun. Hindi! Tama na! Tama na! Onyx, nagsasabi ako ng totoo. Hindi, bitawan mo ako! Hayop ka! Gulong-gulo ang isip ko ng mga panahon na yon, Popoy at Tasmin. At lalo pang gumulo ang isip ko nang itanggi ni Kuya na siya ang ama ng dinadala ni Arisa. Papaano niya nasabing hindi siya ang ama samantalang kinumpirma ni Arisa na si Kuya Jello ang ama ng ipinagbubuntis niya? Pinaratangan niya pa si Arisa na malandi at sinungaling dahil daw sa mga ginagawa nitong pagsama-sama sa iba't ibang mga lalaki. Lalo ako nagalit kay Kuya dahil hindi ko matanggap ang mga sinasabi niya. Lumayas ako sa bahay at nakitira sa isa kong kaibigan. Halos araw-araw akong nagpapakalasing para makalimot sa sakit na idinulot sa akin ng 2 taong pinagkatiwalaan ko ng lubusan. Pero isang araw, hindi ako nakatiis. Kaya... Onyx? Mag-uusap tayo. Kumusta ka? Tinatanong mo kung kamusta ako? Seryoso? Onyx? Eto, wasak. Hindi ko na alam kung paano pa magpapatuloy sa buhay ko. Arisa, niloko mo ako eh. Niloko niyo akong lahat. Onyx, sorry talaga. Sorry? Sorry lang talaga yung kaya mo sabihin? Ano? Sorry, Onyx din ba yung sinisigaw mo na may nangyayari sa inyo ng kuya ko, ha? Onyx, please. Bakit ba ako nandito, ha, Arisa? Bakit ba kahit hating gabi na, pinilit kong makarating dito? Pinilit kong makita ka. Pinilit kong makausap ka. Bakit ba? Bakit? Onyx. Lisa, kasi mahal kita eh. Kasi tong tangang puso kong to, mahal na mahal ka pa rin kahit ang sakit-sakit na. Sorry kung nasaktan kita. Sorry, Lisa. Bakit ba ginawa? Ano mo ko nagawang lukuhin, ha? Aksidente lahat, Onyx. Nung unang gabi na may nangyari sa amin. Aksidente lang yun.
May overnight ka nun eh. Tapos si Tito umalis. Kami lang ni Jello sa bahay. Nagkainuman, ganun. Tapos ayun na. Nalasing kami pareho. Hayop kayo! Hayop! Onyx, sorry. Alam ko nagkamali ako pero mas malaki yung ginawang pagkakamali ng kuya mo. Ano? Onyx, simula nung may nangyari sa amin, lumayo na ako sa kuya mo. Pero siya yung lapit ng lapit sa akin. Ano ba yung sinasabi mo? Tinatakot ako ng kuya mo na sasabihin daw niya sa'yo yung nangyari sa amin. Sasabihin daw niya na nilandi ko siya. Kaya wala akong nagawa tuwing lalapitan niya ako at hahalikan. Ano? Onyx, kapag kami lang ni Jello yung naiiwan sa bahay, pinagsasamantalaan niya ako na ulit-ulit. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin yan? Dahil natatakot ako hindi ka maniniwala sa akin. Kaya ano? Kaya hinayaan mo na lang si kuya na gawin niya sa'yo? Gusto mo rin yata eh. Kaya hinahayaan mong paulit-ulit na may nangyayari sa inyo. Kinalay ako ng kuya mo. Yun yung totoo. Kaya wag mo akong pagbibintangan na ginusto ko to. Makausap ko na si kuya. At sinabi niya na sa akin na isang beses lang daw na may nangyari sa inyo. Sinungaling yung kuya mo. Kahit iharap mo siya sa akin ngayon, kayang-kaya kong sabihin sa harap ninyong lahat kung anong kabubuyan yung pinagagawa niya sa akin. Alam kong malaking tiwala mo sa kuya mo. Pero Onyx, maniwala ka sa akin. Ako yung biktima dito. Kaya nabutong bata na to sa tiyan ko dahil sa walang kahiyan ng kuya mo. Nalilito na ako eh! Nalilito na ako! Ano ba talaga? Sabi ni kuya, nakita ka daw niya may kasama, si Migo. Ano? May nangyayari din ba sa inyo, ha? Wala. Walang kahit ano. Yung nakita mong hatid niya sa bahay, last na namin pagkikita yun. Talaga? Si Phil, ano? May nangyari rin ba sa inyo? Wala. Simula nung sinabi mong ayaw mong makipag-usap ako sa kanya, tinigilan ko na. Ano ba talaga yung totoo? Hayop yung kuya mo. Yun yung totoo, Onyx. Paniwalaan mo naman ako. Please, paniwala ka sa akin. Alam mo, dapat kasi nung unang beses pa lang, sinabi mo na sa akin na may nangyari sa inyo. Sinabi mo na sa akin para hindi na tayo umabot sa ganito. Natatakot nga ako eh. Nahihiya ako. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Onyx, nung mga panahon na yun, hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Please Onyx, paniwalaan mo ko. Hindi ko na talaga alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Para na akong mababaliw kakaisip. Kung sino ba talaga yung kakampihan ko? Ikaw ba? Na sobra kong mahal? O yung kuya kong matagal ko nang pinagkakatiwalaan? Hindi ko na alam. Onyx, please. Huwag mo akong iwan ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napaka-miserable na nung tingin ko sa buhay ko. Wala akong trabaho. Walang kamag-anak na malalapit. Tapos may dinadala pa ako sa tiyan. Maawa ka naman, Onyx. Please. Popoy at Asmin, awang-awa ako kay Arisa noong mga panahon na yon. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa mga kamay ko at bawat luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay parabang mga itak na sumusugat naman sa aking puso. Ang sakit na makitang miserable ang babaeng mahal ko. Pero Popoy at Asmin, sa likod ng isip ko ay may patuloy na nagsasabing paano kung nagsisinungaling nga si Arisa. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang pagdududa dahil nakita ko na kung papaano siya nakipag-usap sa mga lalaki gaya na lang ng pakikitungo niya kay Migo o kay Phil na madalas nga naming pag-awayan noon. Paano nga kung tama si Kuya na binibilog lang ni Arisa ang ulo ko dahil kailangan niya ako sa ngayon? Pero paano naman kung si Arisa ang nagsasabi ng totoo na ginalaw nga siya at pinagsamantalahan ni Kuya? Sobrang sakit noon, Popoy at Asmin. At sigurado akong hindi ko na mapapatawad pa ng tuluyan ang kuya ko kung sakaling totoo nga ang sinasabi ni Arisa. Talagang sumasakit na nga ang ulo ko kakaisip kung sino ba sa kanila, kay Arisa at kay Kuya Jello, ang nagsasabi ng totoo. Ilang araw matapos ang komprontasyon ay lumayo muna ako sa kanilang dalawa. Nagpalit ako ng cellphone number at sinadya kong hindi ipaalam kung nasaan ako. Gusto ko lang muna mapag-isa at makapag-isip-isip dahil hindi ko na talaga alam ang gagawin ko.
Kaya ako sumulat sa inyo, Popoy at Asmin, ay para humingi ng payo. At sana ay matulungan niyo ako sa problema kong ito. Hihintayin ko anuman ang maipapayo ninyo. Muli, maraming salamat and God bless you all. Patuloy na nalilito, Onyx. Dear MOR Sino. Tapos na yung kwento sa atin pero parang ang gulo-gulo pa rin ang mga pangyayari. Parang napaka-komplikado. Ay nako. Jen, ano sa tingin mo? Nakakapag-isip ka ba o sisinghutin mo kami lahat dito? Susubukan ko. Hindi, ang hirap kasi DJ Popoy. Ang bigat pala nung Popoy kwento. Popoy, ang hirap ng kwento nila. Nung una, akala ko yung ina-expect ko yung ending niya, yung sila yung happy ending. Pero iba ang... Pwedeng happy ending, pwedeng sad ending, Oo tragic. Kaso ito walang ending eh. Ayun nga nakabitin pa si Onyx. Pero ikaw, kasi ang tinatanong sa atin ni Onyx dito, ano ba ang maipapayo mo, Jen, kung sakasakali, di ba? Na hihingi sa'yo ng advice itong si Onyx. Alam mo, Onyx, una sa lahat, relax mo muna yung mukha mo. Tapos pag-isipan mo yung mga bagay-bagay. Alam mo, naiintindihan ko yung nararamdaman mo ngayon. Tsaka hindi talaga madali yung pinagdadaanan mo. Ang siguro masasabi ko lang sa'yo, Onyx, siguro kasi meron doon na may katanungan siya na hindi pa niya alam kung sino ba yung nagsasabi ng totoo. Siguro tama yun na lumayo ka muna sa kanila at makapag-isip-isip ka. Siguro pag handa mo na silang harapin pareho, kung kaya, siguro magpa-DNA test. Kasi yun lang yung way na para ma-prove. Mahal yun Mahal nga yun eh. Pero Mahal kasi yun lang talaga yung makakapag-confirm. Wala nga trabaho si Arisa eh. Pero hindi, siguro kung hindi naman kung hindi option yung pagpapa-DNA test, kasi truth will set you free. At saka pag once lumabas naman yung bata, makikita mo naman talaga kung sino yung kamukha. Kapag nagkatotoo na kamukha ni kuya mo at hindi naman niya pangangatawanan, hindi ko... Pero alam mo, putulin ko lang konti, Sige, Jen. go. Minsan kasi, mahirap kasi bumase sa mukha lang, ganyan. Tapos merong mga proseso na, yan, katulad niyan, pricey. Wala kang hanap buhay yung isa. Ayan. Pero sa bawat storya talaga, di ba? Ito naman ang totoo. Hindi ko alam kung mag-agree ka dito, Jen, na meron talagang side itong si Arisa. Okay? Narinig mo na yung version ni Arisa. Narinig mo na yung version ng kuya mo. Okay? Si Arisa, mahal mo dahil mahal mo siya. Tinanggap ka niya. Si Jello, mahal mo dahil natural. Kapamilya. Kapatid mo yan. Kaputol mo yan, utol mo nga. Ayan, meron silang mga sariling versyon at komplikado yun nangyari. May nabuntis na girlfriend mo na nakarelasyon sa'yo. But you know what, Onyx, bago kita ma-advisean sa kung ano ang gagawin mo, hanapin mo muna yung katotohanan, ano ba talaga ang nangyari. Narinig mo ang version ni Arisa, narinig mo ang Jello version, ni Kuya Jello version side of the story. Pero, ikaw, hanapin mo, ano ba talaga yung totoo? If it takes na magkaharap kayong tatlo, sa tulong ng tatay mo o sa tulong ng barangay. Pwede yan sa lupo ng mga taga-pamayapa. 'Di ba? Kung sa tingin mo ay magiging hindi magiging maganda, 'di ba? Kung sa loob lang ng bahay kayo magkakausap-usap, pwede kayong kasi next to your family is your barangay officials, 'di ba? You seek help. 'Di ba? And I think pwede po yan lalo na para sa mahinahon na pagpapaliwanagan, 'di ba? Pwede kayong maghanap ng ganyang tulong, Onyx, bago ka para malaman mo rin yung katotohanan. Hindi ka kasi pwede dito na magbase na ay kakampihan ko si Jello kasi kapatid ko siya. Hindi naman pwedeng kakampihan ko si Arisa kasi mahal ko siya. Because there will always be the doubt, 'di ba? There will always be a doubt in your mind na hindi ko alam talaga kung totoo yung sinasabi nito against my kuya or hindi ko alam sinasabi ni kuya against dun sa girlfriend ko. Yes, papaano? Yes, kailangan mo munang malaman ang katotohanan bago ka gumawa ng kung anong hakbang. Sige, itutuloy mo ba ang pagtulong at pagmamahal kay Arisa kung sakasakali
Okay? Kung sakali na nagsinungaling siya sa'yo at iba nga yung ama nung bata, sabihin na natin na patunayan mo. This is not a question. Itong story natin is not about yung sa LGBT love anymore. Diba? It's love in general. Yes. Tsaka hindi. Infidelity. Okay. Gusto ko yun. Ang ano doon? Ang tagal ng infidelity? Hindi ko alam eh. Hindi. Yung hindi pagiging tapat sa yung partner, di ba? Ito na yung question dito eh. Ngayon, pagka ba sakali na lumabas yung katotohanan si Arisa ay nagsinungaling sa'yo at talagang pwedeng yung kuya mo o yung ibang lalaki ang nakagalaw sa kanya, doon ka mag-start eh. Mas yun ang dapat malaman, tatanggapin mo pa ba siya pabalik? Okay, tatanggapin mo ba siya sa puso mo? Pero kung si Jello nga, yung kuya mo, ang nakadali sa kanya or pinagsamantalahan siya, ano rin ang gagawin mo? Komplikado rin. 'Di ba kasi para sa akin lang Onyx, ang hirap lang kasi ang guluhan. Nakikitira si Arisa sa bahay ninyo. Kung inaabuso siya ng kuya mo, sana sinabi na sa'yo. Okay? Hindi naman siguro mahirap sabihin. Out of hiya, hindi sasabihin na inaabuso siya kapag wala ka at wala yung tatay mo sa bahay ninyo. Kasi daw baka isumbong sa sa yung girlfriend. Parang ganun. Yes. Pero I don't think so. Wala man lang nung nabuntis tsaka lang nag-react ng ganyan. Pero nung hindi naman buntis, parang pinagsamantalahan pero okay lang. Of course, hindi ganun yun. At saka in the first place, pinagsasamantalahan ka na. Pinagsasamantalahan, ibig sabihin, may nakikita kang mga pagbabago sa girlfriend mo noon na para bang ang dumi na niya. Kung hindi pa nabuntis, hindi pa dumumi ang tingin mo sa sarili mo. Diba? Kaya mas maganda, pagharapin mo silang dalawa na malaman mo kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. And you start from there. Okay, mahirap kasi na pupunta ka na ngayon. Meron po tayong tinatawag na from point A to point B. Mahirap yun, nasa point B na ang pinaplano mo, hindi mo pa nga tapos ang point A. Hindi ka makapunta sa kung saan man pupuntahan mo, ha? It's a process. Okay, basahin lang natin ang ilan sa mga reaksyon. Jen, please. Ito mula sa ating Facebook, sabi ni Rose Fur, ang hirap naman. Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo, pero mas naniniwala ako sa girlfriend niya kasi nasabi ni Onyx sa girlfriend niya na loko-loko yung kuya niya. Ayun. Sabi naman ni Christian Rica Fuentes, sino ba talaga sa kanilang dalawa nagsasabi ng totoo? Yung babae ba o yung kuya ni Onyx? Onyx, ipa-DNA mo na yung bata na yan at kuya mo pa ang mga at kuya mo pag napanganak yung girlfriend mo. Ay, hindi. Pag nanganak yung girlfriend mo. Para sabi, tama si Christian. Pero hindi rin mahal kasi yung DNA. Mahal yun. Pero kung sakali may pera kayo, may panggastos, may pantustos sa DNA testing na yan. Kung ayaw din naman nung isa na pinagdududahan, kunyari yung kuya mo mismo, ayoko. Huwag yung kuhanan ng dugo. Diba? Although, hindi ko alam kung pwedeng pero sa kapatid. Pero feeling ko pwede sa kapatid. Pwede sa kapatid. Yung proximity, malaman man lang. Ano ba? Gusto yung proximity. Hindi yung lapit. Yung lapit ng... yung percentage yes, yun eh. May mga ganun-ganun dyan. Kung papayag o hindi, bahala kayo. Sabi naman sa YouTube Live ni Brian Villanueva, sinadya niya na magpabuntis, mang-akit sa kuya niya kasi nabuntis siya ng iba. Syempre, pag kuya niya... Excuse me po. Nalano ko yung bubble gum ko. Siyempre, pag yung kuya naman niyang nakabuntis, baka hindi magalit si Onyx or less galit lang. Or less galit lang. Less galit lang. Kuya mo naman. Sa kuya mo naman to eh. Ang pampalubot loob. Grabe. Kumbaga lumalabas, pamangkin mo na rin to. Kadugo nyo pa rin to eh. Parang ganun. Siguro, pero hindi natin alam. Pero may anggulong ganyan, Jen. Pwede rin. Hindi, kung totoo man, nakikipagkita pa rin siya sa mga exes niya noon, tsaka dun sa isang kapitbahay nila, di ba? Katrabaho pala nitong si Onyx. Sabi ni Fritz Beltran, Jen, Onyx, mas paniwalaan mo yung babae kasi siya ang biktima. Nabuntis siya ng kuya mo, pero mas mabuti yung samahan mo na lang si ate girl kasi hindi niya alam ang gagawin niya sa dinadala niya. Yan. Pero sabi nga natin, huwag tayong padadala doon sa sitwasyon na siya yung buntis, siya yung kawawa, siya yung biktima. Because dapat nating hanapin yung
Arisa side of the story, Jello side of the story, pero talagang yung truth of the story talaga. Kasi kung may mas kawawa Yun ang dito, si hahanapin Onyx yun. Oo, siya talaga ang pinakakawawa dito, no? It doesn't matter kung ano ba ang nangyari sa gitna, pero sa huli, siya ang magbibitbit nito. Mga taong malapit sa puso niya ang involved. Yun Kaya pa. sana Onyx, no, ay mag-usap, pagharapin, yun lang naman ang at doon ka mag-isip kung papaano ba ang gagawin mo. At kung sakali na mapatunayan mo niloko ka, alam mo, huwag ka matakot na iwanan. Ito yung sinasabi namin kanina. Okay? Na mayroon na rin mga kababaihan ngayon na okay lang sa kanila na open-minded. Open-minded para sa pagkakaroon ng relasyon sa kapwa babae rin. Sa katulad mo na Tibo. Okay? Ayan, at huwag ka matakot na mawalan ng isang Arisa na napaka welcoming nga, sabi mo nga. Loving at tinatanggap Loving. ka kasi Proud na proud ha, nakarelasyon ka kahit na Tibo ang tingin sa inyo at kumbaga lesbian love ang tingin ng iba Last na love. hindi pa tanggap. Okay? Ayan, ito na muna, batiin lang natin, no, yung mga nasa, sina Joy Javier, Ira, Kathy, and Manilyn ng Baytree Laundry. Ayan, hello po sa inyo. Maraming salamat from my cousin, Dr. Tichi Ignacio. Ayan, thank you po sa inyong pakikinig, ha? Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. And ako naman ang babae nga, di na ako Summer Ash, di na ako nga mabaysay. Ang Imo Sangkay, ang pinakabagang DJ ng MOR, SJ, ay DJ Jen. Yeah, si Jen po ay, sa mga hindi po nakaintindi, Mandarin po yung sinabi Mandarin po. Mandarin. And then, waray yun. Waray Explain ba? ko yan in the future kung ano ibig sabihin nun. Pero salamat, Sa future Sangkay. pa? Pwede pahula na rin ng future namin. Ayan, pero Jen, ang programa, maraming salamat. Salamat. Pasensya na rin sa abala sa pagpapalinis namin sa inyo ng booth. Magmamapa ko dun eh. Alis na muna Oo, ako. totoo yan. Mga kapamilya, alam nyo, napakatalino nitong si Jen. Minamap hindi. yung mga carpet namin dito sa sa booth. Napakasipag. Tuyuin mo yan mamaya. Hindi ba dapat binamap yun? Sumobra, pasikat mo naman dito. Binasa mo Ay, carpet hala. yan. Ha? Okay, diri akay. Sige, ulitin ko na lang. Electric panan ko na lang. Ay, electric fanan mo. Walang electric fan dito, naka-aircon. O, di mas madali matutuyo. Pamaypay. Pamaypay. Sige. Pamaypay, ha? Okay, sige.